Busy ka. Uy, tara, naghihintay na si Mama. Gusto niya mag-lunch. Let's go. No, sorry kuya, I have to pass. May rinrush ako para sa appeal sa case ni Marcos eh. Casey Marcos. Tapos na yun? Yes, tapos na yun, pero kailangan ko buksan para makapag-imbestiga. Kasi kung ano man yung alam ni Marcos, napakalaga siguro nun para pagtangkaan ang buhay niya. And hindi ko pwede maghintay kung kailan siya gigising para malaman kung ano yun. Bakit mo naman gustong gawin yun? Di ba may hatol na yun? And regardless of Grace's case, hindi ba ikukulong siya dahil may ibang mga kaso siya? Yes, that is all true. Pero kuya, hindi ko naman ginagawa to para patunayan na inosente si Marcos. See, here's the thing What if hindi nga si Marcos yung gumawa nun kay Grace? Ibig sabihin nun, nakakalaya pa rin yung totoong suspect. At kung sino man siya, siya ang gusto ko makulong. So I need to do this. I'm sorry. Okay. So mag-iingat ka. Nakita mo naman yung nangyari kay Marcos. Baka ikaw yung isunod. Yeah, be careful. Okay. What if hindi nga si Marcos yung gumawa nun kay Grace? Ibig sabihin nun, nakakalaya pa rin yung totoong suspect. At kung sino man siya, siya ang gusto ko makulong. Hi, babe. Hi, babe. I have something for you. And by the way, finally, ginawa ko na yung gusto mo. Kaya usap ko na si Nanay at saka si Ate Grace. Nakapag-ayos na ako sa kanila. Babe, nakikinig ka ba sa akin? Nagkukwento ako. Nakikinig ako. Ano ba? Alam mo, kung may problema ka, pwede mo naman akong kausapin. Wala akong problema. Nakakapraning lang yung palabas. Alam mo, natagpo ang patay si Jiang Liyun sa kanyang silid kaninang 2:00 na madaling araw, ilang oras matapos na makita ang nasusunog na krus